you will learn here, you don't need to hear it from me. In fact, ang bala ko ng alam ngayon, ano pang hindi nyo naintindihan. The subject for today is so our subject or the subject of our session today is all about documented information tsaka records management. Question. Nga, tatanungin tayo ngayon. Ano yung hindi nyo naintindihan dun sa mga videos? Kasi itong subject na to, it's very, very long. Hindi ito kayang ipasok sa loob ng isang oras. And for you to understand documented information, bagamat isang clause lang to 7.5. Isang clause lang yan. Pero, nung nag-training ako in the past, nung diniscuss ang documented information as yung clause 7.5, I thought ganun lang siya kadali. And then I remember, kasi ganito yung kwento nung sa akin, yung development ko along the way. Nag-training muna ako ng records management way back, matagal na, 2011. At hindi PNP yung hindi galing sa PNP. Nag-apply pa ako sa private. Talagang sariling sikap yun. Kasi I was wondering nung araw, ang records, lagi kong problema yan. Pag may napupuntahan ako opisina bilang officer, ang lagi kong problema is, saan ko dadalhin yung records? Kasi pagpasok ko doon sa isa opisina naman, ganito lang maliit pa dito, kalahati lang nga tayo yung opisina ko eh. Ang bumungad sa akin, saan katutak na record? Saan katutak? File dyan, tapos ang upuan ko, isang maliit, tapos yung... Kaya pala ang liit ng mesa nung inabutan ko. Kasi ang lagi niya sinasabi, Sir, wala na kasing liit ng office natin. Matagal na ako nagre-request na palakihin yung office, kaya walang maibigay ng opisina. Kasi insignificant yung opisina, tapos syempre mas malalaki opisina kasi nga mas significant sila. Pero yung opisina na yun, maliit kasi sabi nila, quote and quote, insignificant siya. So ang tanong ko sa kanila, anong gagawin ko ngayon dito sa opisina na to? Eh yung tao ko, walang upuan. Ang ginagawa niya, upuan, records. Naman, saan sila upo? So, dahil wala akong alam dun sa records management ng araw. At wala pang ino-offer na training ang PNP. Kasi ang PNP kailan nagkaroon ng PNP Memorandum Circular tungkol records management. Kailan? Hulaan nyo na lang kasi alam mukhang sa mukha nyo, mukhang hindi nyo pinanood yung mga videos. Hulaan nyo, kailan? 2022? Hindi nyo malam. Ha? 2000? Alam nyo bang ang records management itself, kung titingnan nyo yung history ng records management, matagal na siyang na-establish sa Pilipinas. Anong Republic Act nga yun ulit? 94. Tingnan natin ha. Sabihin nyo ng bola. Ito ang Republic Act of the Philippines, NAP Guidelines. It was enacted way back in 2007. Imaginin mo, 2007 pa, meron na. Ang PNP, kailan tayo nabuo? 1991. Tapos, kailan na-invento ang PC?
Police Court Tabulabi. Tagal na! Sige. Okay, sino yung pinakamatagal dito sa servisyo? Busy. Ako, I'm already magti-25 years na ako. Nearing. So, 25 years in the service. Imagine mo kung gaano na kadaming records ang na-accumulate ko in my lifetime. Or, not really lifetime. My service pala, my service. In 25 years, kung every day meron akong ina-accumulate na record, sabihin mo na isa, 365 times 25 years. So, in a year, meron 365 documents. Tama? Kung araw-araw ako nagpo-produce ng dokumento, meron akong 365 days in a year. So, that's 365 times 25. Ilan yun? Ilan yun? Nga. Ha? In 1 year? Or in 25 years? Meron akong 9,000. Sabihin mo na ang isang dokumento, 3 page. So times 3. Ilan yun? 27,370. So meron ako lang ha, alone. With 1 document per year, 3 pages per document. Ilan yun? 27,375. 307. I-round up na lang natin kasi mahirap mag-calculate. 25 na lang. May mga araw na hindi ako kumuha ng dokumento. So, 25,000 documents ang ginagawa ko sa 25 years in the service. Multiply nyo ngayon sa ilan na yung PNP? Ilan na? 120,000. 120,000. Sige, round up na natin. 100,000 na lang. 100,000 times 25,000. Ha? 2.5 million. Tama ba? Tama yung ano mo, kalkula mo. Ilan? 25,000 times 100. 2.5 million. 120,000 times 25,000. 120,000. Hindi ko sinabi 120. 120,000 times 25,000 documents. Ilan? 120,000 times Billion o trillion? Sir. Billion? Billion, sir. 25 billion. 25 billion And documents. 500 billion. Sige, 25 billion na lang. Naawa naman ako. Oh, imagine nyo, mula nung pumasok ako sa serbisyo hanggang ngayon, there are 25 billion documents that has been created. Today, mula nung year 2000, question, saan nilalagay ni PNP yun? Saan nilagay ni PNP yung dokumento na yun? Siguro kung inipon ni PNP yun, ay wala na tayong opisina. Na-realize nyo yung gravity of what is records management and how important records management is. Na madalas kapag pinag-uusapan na ng opisina, actually hindi pinag-uusapan. Ha? Hindi yung pinag-uusapan. When was the last time nag-usap kayo tungkol sa records? Last month, sir. Kasi required. Hindi dahil gusto nyo. Hindi dahil nare-realize nyo kailangan nyo pag-usapan. Kaya nyo lang pinag-uusapan kasi tinanong. Kaya nyo lang pinag-usapan kasi hinanap. Asan na yung chart ni ganito? Asan yung... Kasi kailangan eh. Pero gusto nyo bang pag-usapan dahil nare-realize nyo yung strategic value niya? Hindi. Dalawa lang ang nakita kong ginagawa ng PNP. Dalawa lang. Dalawa. Ang tawag doon ay TNT. TNT. Dalawa lang ang option lagi sa records. Ano yung una? Tago ng tago. Yan, tago ng tago. At yung pangalawa ay
Tapon ng tapon. Pag wala kang alam, ang usual na ginagawa, tago ng tago, tapon ng tapon. Pag tinanong mo, ano ginagawa mo? Anong ginagawa mo, sir? Anong ginagawa mo, sir? Ba't nag-shred ka? Ang tawag doon, tago ay tapon ng tapon. Pero pa dyan. Ilalagay sa box. Lalagyan ng date. Saan nilalagay yun? Itatago. Ikaw yung Mr. Tago ng tago. Okay? So, on both occasion, you are violation. You are in violation of the NAP guidelines. Umpisa natin sa less grade. Yung less grade na offense, tago ng tago. Less grade yun. Less serious. Bakit less serious? Kasi wala pang kaso mo. Ang problema mo, ito, may negligence ka. Tinago mo. Saan mo nilagay? Stock room. Dinaga. Dinaga yung ano po. Dinaga. O, meron pa isa. Sa sobrang katatago, hindi mo makita. Ubus na yung 1 linggo mo, kakahanap ng record, hindi mo makita. Bakit? Isang tonelada na yan. Pero pa yan, hanapin mo yung record ni Lieutenant Colonel Salvacion 100 years from now, they said. Hanapin mo yung record ni Lieutenant Colonel Salvacion nung what? Kailan yan sir nag-retire? Nung ano pa yan, nung 2025 sir. Ano na, 3025 na. Kunyari ikaw yun, pinaghanap ka. So wala akong makita ng record niya. Na-dispose ba ng maayos yun? Hindi, kasi wala certification eh. O kaso. Hindi mo makita eh. Kondisyon kayo ng kung nanonood kayo ng Senate hearing, pinapahanap yung record, anong kaso, anong ini-issue? Anong subpoena yun? Subpoena duces pecum. Pag inisyuhan kayo ng order ng court nun, produce the records. Ang problema ngayon, hindi mo makita. Ano sasagot nyo? Sir, di naman makita eh. Bakit di nyo makita? Dami kasi record eh. Kaya pa isa. Sabihin, sir, yung record, inanay. Ano pa isa? Sir, yung record, nasira na. Hindi na makita yun. Ang dami. Ano sasabihin? Ano dideklara nyo? Lost. Lost na sir, lost. Alam niyo, may kaso kayo doon. Ano nga ulit yung kaso? Pagka Republic Act 9470. Ilang taon ang kulong? 15 years. 5 to... 5 teka, tatlo option. Ang court, pwede kang kasuhan ng 5 to kulong, pero meron ding danyos. Pwedeng 5 lang. Anong 5? Kala? Hindi nyo alam. Noon kasi kayo. Pag binibigyan ko kayo ng assignment, nasa video lang lahat yun. 1 million actually yung cost. Pero wait, there's more. Na-find out. May malicious mischief ka, aggravating circumstance mo ba? Dahil hindi mo lang tinapon, talagang alam mo na tinapon mo. Na-find out ng court, talagang may malicious mischief sa'yo. Aggravating circumstance. Ako, hindi ka lang kinulong, pinatawag ka pa ng fine. Wait, there's more. Nakasuhan ka na, nakulong ka na, perpetual disqualification for public. Imaginin mo yun, ha? Sabihin, sir, meron ka bang kilala na nakasuhan dyan? Sasagutin mo na kayo ngayon. Wala. Wala pa ako nakilala. Mabait kasi masyado, sinap. Totoo yun. Mabait masyado, sinap. Wala pa kasing sinasampulan. Sir, wala naman pala eh. Sige, hintayin nyo. Hintayin nyo kayo masampulan. Pag merong nakaupo dyan, so huwag na lang yun. Sabihin na natin yung IAS. Yung IAS, sometime in the future,
Nag-training. Nag-training sa NAP. Na-find out nila may batas palang ganun. May batas pala. Ngayon, pinag-iisa-isa na ngayon lahat tayo. Nagkanak sila ng review. Nagkanak ng audit. Na-find out ngayon, ikaw ang salarin. Wait, sabi ko, sir, hindi ko kasi alam. Anong sagot doon? Ignorance of the law. Excuses no one. Pulis ka man din. Nasa PNP ka pa man din. Law enforcer ka pa. Sabi, sir, walang problema, sir. Re-retire na ako next year, ha. Hintayin mo muna, mag 10 years ka after retirement bago ka sabihin mo, safe ka na. Kuya, sir, retired na ako. Ilang years ka nang retired? 9 years and 364 days. Unfortunately, ang limitation ng batas ay 10 years. Pinailan ka ng kaso ngayon, tanggal ang pension mo. Yung pinaghirapan mo ng 25 years, tanggal siya sa isang iklab. Kasi nakalagay din sa provision ng batas, yung lahat ng natatanggap mo sa gobyerno, tanggal din siya. Yan yung problema sa records management. Then, sir, bakit mo sinasabi yung records management? ISO man tayo ngayon. Ang records management, iba lang ang term pagdating ng ISO. It's what we call documented information. It might be a different term, but it's the same subject. So, documented information is the term that is used in the ISO 9001:2015. I've given you the document, yung guidelines. And doon sa ISO 9001:2015, puntahan nyo ang clause 7.5. Puntahan nyo ngayon. Puntahan nyo na ngayon. Kasi mukhang hindi nyo binasa. Binasa nyo ba? Binasa nyo. Sorry naman. Alam ko binasa nyo. Kaya naman ako sa inyo. 7.5. Hanapin nyo nga. Matuto kayong basahin yung Biblia ng auditor. Kasi ang Biblia ng auditor ay yung ISO 9001. Sige, basa. 7.5. Sino magbabasa? Eh? 0012. Sige nga, basa. Sino ang gusto magbasa? Dali. Kasi alam ko, ngayon lang kayo nagbasa. kaya papabasahin mo kayo. Sige, basa. Diyan. Sige, sir. A. Documented information required by this international standard. B. Documented information determined by the organization as being necessary for the effectiveness of the quality management system. Anong ibig sabihin mo? Nabasa mo nga, pero naintindihan mo ba? Please explain in your own words. Ito mga kasama. If you cannot explain it sa 6 years old, ibig sabihin, hindi mo naintindihan yan. Kailangan, kaya mo siya ipaliwanag sa isang 6 years old. Imagine for a moment, ako yung anak mo, 6 years old. Daddy, ano yung 7.5? Sige nga, explain it to me as if I am a 6 years old. In your own words, tagalugin mo kung gusto mo. Sir, yung documented information, Huwag mo lang i-translate, ha? Yung iba kasi tinatranslate, tinatagalog lang. Hindi, i-explain it in your own words. Ibig sabihin, you should be able to understand the concept. Isa-isa yung words. Tingnan mo yung words kung paano siya pino-formulate. Sige, unang sentence muna. Ano yung sinabi nung unang sentence? Documented information required by this international standard. So, ibig sabihin, required. Nakalagay doon, required, right? When you hear the word required, ibig sabihin, kailangan meron. Tama? Kailangan meron. Pag sinabi nilang, wala eh. Ano yun?
NC. Wala. Wala kang documentation. NC nun. Required eh. The word is required. Hindi recommended. The word is required. O, ano pa? Sunod. Sunod na sentence. Pagka nagbabasa kayo ng sentence, hanapin yung keywords. Ayun ang technique para maintindihan nyo yung binabasa ninyo. Hanapin nyo yung keywords. Pag nakakita kayo ng keyword, ano ibig sabihin ng keyword na to? Doon kayo ngayon magsimula. Okay. Next sentence. Documented information determined by the organization as being necessary for the effectiveness of the quality management system. Ooh. Ano yung keyword? Necessary, sir, and effectiveness. By the organization. By the organization. Ano yung ibig sabihin nun? Mission and vision. Hindi. Sabi quality policy, di ba? Sinabi niya na meron ka dapat quality policy, pero naglagay siya ng kulotilya. Ano sabi ng kulotilya? As required by the organization. Lumalabas, mga kasama, hindi pala kailangan quality management policy talaga. I mean, yung manual. Hindi pala required. Noong araw, ng 2008, hindi ganun. Required siya talaga. Ngayon, hindi na. As required by the organization. Kung ang organisasyon nyo nagsabi during your management review, hindi naman natin kailangan yan. Hindi required. Kahit hanapin mo bilang external auditor, sabi ng organisasyon, hindi naman namin kailangan yan. Masyadong matrabaho yan. Bakit nila sinabi yun? Kasi meron din nag-ISO certification ng mga maliliit na kumpanya. Paano kung 3 tao lang yun nandun? Maliliit na kumpanya, small business. Ikaw, anak mo, asawa mo. Alam mo, gagawa pa ako ng quality manual. Karami namang requirement. Tapos karinderya ka lang. Oh, sorry, hindi karinderya ka lang. Karinderya ka. Maliit lang yung budget mo. Pero ISO certified siya. Bakit? Hindi mo kailangan ng quality? Kaya pala pag kumain ka dun sa kinakainan mo na karinderya, nagtatae ka eh. Di ba? It took you some time, mga 1 month bago ka hindi nagtatae. Pala kasi walang quality yung pagkain. No? Nagkataon lang, wala kasi pera. Kaya napilitan ka lang kainin yun. Pero walang quality. Pero sabi ni ISO, hindi. Kahit maliit na kumpanya, wala kayong dapat rason na hindi quality yung sinuserve nyo. Quality pa rin. Tignan nyo, punta kayo sa Japan. Punta kami ng family ko sa Japan. Karinderya. Kategory ng karinderya natin dito. Ako sa inyo kung sino nakarating na ng Japan. Pero galing ako doon. Mahihiya ako eh. Kalinis. Kasarap. Quality. Quality. Sinasabi ko sa inyo. Shit, nasa tabi-tabi lang. Turo-turo. Sa atin, turo-turo. Karinderya lang. Pero quality. Hindi mo masabi, parang ano to ha? Parang restaurant sa Pilipinas to. Dito, wala. Bangketa lang. Lang. Kasi wala kang quality. Walang ISO standard. Yun ang problema natin. Kaya ang Pilipino, sanay tayo sa low quality. Okay na yan? Alright? Okay. So, sunod. Note the extent of documented information for a quality management system can differ from one organization to another. Okay, keywords. The Keywords muna. Hanapin nyo yung keywords sa statement na yan. Anong keywords na napansin nyo? Yung aangat agad. extent of document information differ from one organization. Differ from one organization to the other. So kung kunyari ako, galing akong PSPG, pumunta ako ng health service, do I need to uplift you to the standard of PSPG? No, sir. No. Kasi iba standard nyo. Iba yung kultura nyo. Iba ang strategy nyo. Iba ang goal nyo. Iba ang vision nyo. Iba ang mission nyo. Nagets nyo yung point na I cannot use the standard na ginagamit ko para sa PSPG and then pagdating ko dito, same yung tingin ko sa inyo. Although, tingnan nyo yung contrast. Ang ISO is a standard.
worldwide, global. Ibig sabihin, lahat tayo aangat tayo doon sa standard ng ISO. Pero ang sinabi niya, it will differ from one organization. Kasi baka mamaya, nauuna si PSPG kasi nauna nilang ginawa to versus self-service. Or vice versa. Baka mamaya nauna dito. So your progress is different from their progress, but the same ang direction. ISO pa rin ang standard natin. Lahat tayo magdi-depend sa ISO, but that doesn't mean may difference, walang difference. Ibig sabihin, our situation today might not be the same as the situation ng iba. So yung records natin, kukumpara natin sa PSPG, baka mas mababa tayo sa kanila. But that doesn't mean we're failing. It's just that nauna lang sila. Okay? So, similarly kayo, individually, kayo katulad kayo nandito ngayon. Yung iba sa inyo, talagang gusto tong ISO. Yung iba, okay lang. Kasi napilitan ako, sinorderan ako dito. Pero, I cannot tell you na, mas magaling si Wendy sa inyo kasi mahilig siya dyan eh. Saka meron siyang gusto talaga eh. No, hindi yung parameter ko. Ang parameter ko, yun yung progress rate mo eh. Ganun ka magano, ganun yung style of learning mo. But I cannot say you're a failure. Hindi pwede. Kasi at least you're progressing. No matter how slow, nagpa-progress ka pa rin. Diba? At the end of the day, ang tanong na lang naman dyan bakit masaya ka ba dyan sa progress mo? Ikaw yun, magsasabi sa akin. Ako, hindi ko pwede sabihin, failure ka. Hindi. Ikaw magsasabi sa sarili mo na nag-fail ka. Kasi ikaw lang yung magja-judge niyan sa sarili mo kasi individual to. But, as a group, my job is to be able to rate you. Yung iba, mabagal. So, ang challenge nun, ako, how can I encourage each and every one of you para mag-level up din kayo? Ako yung nagpipail, hindi kayo. So, sino dapat mag-up ng standard? Ako. Bilang someone who is more experienced sa inyo. Okay. Next. Reasons kung bakit nag-differ yung one organization another due to size of organization and scope of activities, process, products, and services. Imagine mo na lang. PNP versus St. Luke's. PNPGH versus St. Luke's. Pareho nag-ISO. Tapos sabihin ko, dapat standard natin si St. Luke's. Tapos si St. Luke's naman, hindi, dapat standard natin si PNPGH. Parang may mali. Ito pa. Si PNPGH versus barangay health workers. Doon sa malayong lugar. Sa dulo ng daigdig. Ngayon, parang hindi pa nila narinig ang ISO. Parang may mali doon, di ba? Pero, hindi sinabi ni ISO na hindi pwede sila mag-level up. Ang sinasabi niya lang, hindi mo pwedeng ikumpara. Hindi mo pwedeng ikumpara. Pwede ka mag-benchmark. Ano yung benchmark? Magkaiba yun ha. So let's say nag-benchmark tayo kay St. Luke's. Ba't tayo nag-benchmark? Para ikumpara natin sarili, buti pa sila. Meron sila CT scan, sila may MRI. Ba't tayo? Wala tayong MRI. Benchmarking is, ano yung best practices nila, baka meron sila doon adaptable sa atin. And, i-try natin. Baka mamaya, trinayin mo, fail. Hindi pala pwede. Hindi pala pwede yung standard nila sa atin. So, hahanap tayo ng sarili nating standard towards continuous improvement. Mas importante, nag-i-improve ka. Okay? No matter how slow, no matter how small. Ito nga ang sabi sa akin 1% improvement. Okay, 1% improvement. Next. Third, the complexity of processes and their interactions in the competence of persons. So, ano ibig sabihin nun? Keywords. Complexity of processes. So, the process of laboratory might be longer than the process of security.
Why? Kasi security straight out eh. May pumasok na tao, check ko kung may firearms, walang firearms, pasok. Pumasok ang tao, may firearms, ano sunod? Surrender. Deposit. Tapos pasok. Napakasimple, straight out. Laboratory hindi. Diba laboratory, pumasok ang pasyente, kukuhanan ng dugo. Ano gagawin sa dugo? Test. Wala ba taga-laboratory dito? Wala nga pala, no? Teka, saan ka ba? Radio, sir. Radio, sige, radio na. Pumasok ang pasyente, Nilag, sir. nilalag mo, then Then, i-examine na, sir. punta sa x-ray room. Yes, sir. Ganun lang ba kabilis yun? Walang in-between. Yan naman, sir. During documentation, sir. Diba? Marami pang mga ka-ek-ekan, di ba? Marami pang sub-processes bago mo matapos yung process mo. Tapos, siyempre, na-x-ray na. Tapos na ba yun? Hindi pa, sir. Hindi pa. Ano susunod? Quality assurance dun sa image kung... Quality assurance. O after nun. And then, endorse to reader sa radiology. Okay, na-endorse mo na. Then, Releasing pa, sir, ng document. mukhang kahaba. Ang security, straight out. Pumasok, lag mo, deposit yung baril, pumasok yung tao, paglabas ng tao, release mo ulit, tapos na. Very simple procedure or standard or process. Versus sa process nyo, kahaba. So, it's not the same, right? So, magkaiba. Next. Ibig sabihin lang po, mga kasama, the record sa documentation will also be different. So, every step, may documentation ka ba? Dino-document mo ba? O wala lang. Decision making lang siya. Kasi baka mamaya, meron pa kayong logging. Meron pa yan. Lagyan kaya natin ng computer. I-google kaya natin yun. Google form kaya natin. Ako, mas lalo na. O, di ba? Meron pang statistical tool and so on and so forth. So, iba. Next. 7.5.2, creating and updating, sir. Oh, ano naman yung creating and updating? Ano? So, ibig sabihin, you create and update. Yun yung keywords. Okay, ano susunod? Identification and description such as the title, date, author, or reference numbers. Ano yung sabihin nun? So yung minsan kasi nangyayari sir, yung references natin is nagiging outdated siya sir. May lumalabas pa mga bagong author, bagong books na mas maganda, mas applicable siya. Possible na magkakaroon tayo ng mga changes. Much better na i-update din natin ang mga records. Okay, pero ang sinasabi lang yan, kapag kayo nakikreate ang record. So, doon sa video, in-explain ko mabuti yung life cycle. So, puntahan na natin life cycle, ha? Hindi ko na... So, ayan yung 7.5. Hindi ko na di-discuss yan. Sorry, hindi ko na di-discuss yung iba dito, ha? Kasi, kung gusto nyo malaman yung ano nito, nandun na sa ano. Okay. So, ito yung life cycle. Tulad ng tao, ang tao, pinanganak, buhay, ano susunod? Namatay. walang forever. Unless vampire kayo, o kaya kayo Diyos. Okay? Sorry, wala pa akong kilalang vampira, wala rin akong kilalang Diyos dito. Unless may kilala kayo, pakilala nyo sa amin. May vampira ba yun? Okay, so, anyway. Mortality to immortality. Okay, so, ganito po mga kasama. Ang lahat ng tao, buhay, pinanganak, buhay, namatay. Ulit-ulit, pinanganak, buhay, namatay. Ang records, ganun din. Pinanganak, nabuhay, mamamatay din siya. Wow, pero ang kaibahan ng records, may forever. May ito pag-usapan yung forever. Isama natin sa creation and
Updating. Okay. So, ang unang life cycle ng records is magkakaroon muna ng pagkakabuhay. So, pag sinabi nating mabuhay, creation. Example ng creation. Mutation. May bagong pumasok na patient. So, ano gagawin? We will encode. May form ka. In-encode mo yung pangalan, edad, blah, blah, blah. So, nag-create ka ng record. Diyan sa operations. Ano ka nag-create ng record? Upon receiving ng sir, nilalag namin sa incoming kung galing talaga. Hindi. Kasi may logbook kayo, nag-create ka ng record. So, yung logbook itself are creating records. Right? Create mo yung record. Pero ang kaiba ng logbook versus dun sa individual document is kayo as a whole. So kapag yung logbook mo nagsimula ng 1997 hanggang ngayon, ibig sabihin lahat yan, hihintayin mo bago mo siya ma-dispose. Hindi mo siya pwedeng i-dispose agad-agad. Siya, pag create nyo noong 1997 yon at di na bumalik yung pasyente, maaaring pwede nang i-dispose. Yung single record na yan. Pero yung logbook mo, dahil hanggang ngayon, pinupunan mo pa siya, batching eh. Pwede, yun yung problema ng logbook eh. Hindi mo pwede i-dispose. Kailan pa yung logbook na yan? Tanda ko sa akin to eh. Kasi yung logbook ay mula pa noong 1997. Imaginin mo yun. 1997, nabuhay na yung logbook hanggang ngayon. Eh kasi paano? Isa-isa lang yung pasok doon eh. Kaya ano yung ginagawa ng iba sa ibang logbook? Pira-piraso na, di ba? Tapos mga dilapidated na yun. Di ba dati tatapon to? Hindi mo pwede itapon yan hanggat active yung record. Mind you ha, mind you. Kailan mo pwede i-dispose yung record na yun? Kailan yung recording date niya? End of the year. So, let's say ang huling entry was today. Kailan yung reckoning date niya? Kailan kayo magbibilang ng oras bago siya itapon? Mula ba nung nung 1997? Kailan? On the date of the last entry. So kung date mo, last entry is today, ngayon siya mag-aging. Ngayon siya magsisimulang Ngayon ka magsisimula ng bilangan. Bago mo siya sabihin, 15 years to ba yan? Wala pa eh. Kailan ba yun nagawa? 1997. Di ba 15 years na yun? Pwede natin tapon yan. Mali. Okay? Bibilang mo siya kung kailan yung last entry. Eh merong nag-addendum pa doon. Sumingit pa doon. Sir, hindi singit natin dito. Anong siningit niya? 2032. Naku, patay. No? Nagsingit pa eh. Nag-snowpeak pa. Ganun din, 1932. Naku po. 2032. Naku po. Kung pinasok yun, dapat next logbook na yun. Pwede yun yung gagawin ngayon. So, kunyari gusto niya na i-dispose. Right? From the last entry, i-cross out nyo na yung susunod na mga pages. Nothing follows. Pirmahan nyo, syempre. Nothing follows. Tapos, isarado nyo na siya, ilagay nyo na siya sa lalagyan na nakalagay doon yung last entry niya. Tapos, maglagay na kayo ng kailan siya makapasok. Balikan nyo ngayon yung Records Disposition Schedule. RDS. Kung yun ay na. Pagka yun ay dito, agency natin, Agency Disposition Schedule. Kasi nakalagay doon, logbook, ilang taon siya pwedeng dispose. Okay? Ang logbook dito sa atin, ilang years? 15 years dito. Talaga ba? Ay, hindi sa 5 lang pala ito. 5. Yeah. Ilan? Ilan ang... 2 years Ah? lang. 2 years. 2 years. Dali ko doon. So, pwede na kayong mag-dispose. Ang dami nagsanalo. Ay, sa taas. Oo. Yung...
Ewan ko sa inyo, tago kasi kayo ng tago. Tandaan nyo, pagka tago kayo ng tago o tapon kayo ng tapon, ibig sabihin wala kayong alam. Kasabihan nga natin, ignorance of the law, excuses no one. Tandaan nyo ang 5 years to 15 years. Tandaan nyo 1,000,000. Tandaan nyo yung perpetual disqualification. Sabihin siya, hindi naman ako records custodian, hindi naman ako records officer. Eh kung ma-find out, ikaw ituro nung records officer. Ako nga records officer, pero I keep logbook. Eh ikaw yung pinag-endorsean ko nun. Ba't mo dinispose? Ba't mo sirinin? So, pinutusan lang ako. Eh di last touch ka. Eh sir, hindi ko alam eh. Ignorance of the law, excuses no one. Kala mo kalusot ka. Mabuti na may alam kayo sa kaysa wala kang alam. Mabuti kayo. At least, sabi, ba't ako matatakot? Eh, alam ko nga kung kailan siya i-dispose. Ba't ako matatakot? So, makakapag-retire ka o makakapagtrabaho ka nang wala kang inaalala. Wait, there's more. Pwede mo pang pagsabihan kasama mo. Pagbalik mo ngayon sa opisina, uy, baka gusto nyo ayusin yung records. No? Tandaan nyo, sa isang tonelada ng records na nasa opisina nyo, hindi nyo siya matatapos today. Anong ginagawa ko kadalasan pagpasok ko sa opisina? Simple lang. Ilan ang records natin? Sir, 10,000 documents. Okay, gusto natin 100. 10,000 divided by 100. Ilan? In 100 days, matatapos ko rin yan. Sa kaysa, pumasok ka doon, wala kang ginawa. Wala kang ginawa. By the time na umalis ka doon, dumaan ka lang doon, wala lang. Kasi si Sir Salvacion dumaan yan dito. Anong ginawa niya? Wala. Eh sa kaysa, pag alis ko doon, kunyari, pagpasok ko, inumpisaan ko. Pero after 50 days, naalis na ako. Abay, pag-endorse ko doon sa bagong pasok, oy, Brad, yung records mo, 50% dyan, na-dispose ko na. Sir, PO1 lang ako eh. Exactly. You don't need to be a lieutenant colonel para umpisahan mo. Di ko naman sinabing, i-dispose mo lahat or i-inventory mo lahat ng records. Hindi. Sinabi ko sa'yo, ay nako, pagpasok na lang doon sa opisina nyo, dahil ng document, 10,000. Kaya yung isang, ginawa mo isa, 1997. Sinek mo yung RDS, disposable na ba to o hindi siya disposable? Nakalagay doon, disposable. 1997 pa eh. Sabi, 2 years lang eh. Lagay na nga natin, disposable. Lagay dyan. Tapos, trabaho ka na. Trabaho ka na. Hindi ko naman sinabi, dispose mo lahat eh. Ilagay mo na doon sa records, inventory, logbook nyo. O ito, i-dispose na natin ha. Di ba yung 3S? Sweep. Sort. Standardize. Sweep mo. Listen na natin. And then, sort. Sort. 1997. Oh, disposable na to. Lagyan natin sa disposable, bin. Bukas ulit. Pagpasok mo, isa ulit. Disposable. Pagpasok mo, active file pa to. This year lang to eh. Lagyan mo to sa active file. Magugulat kayo. After 365 days na nandiyan ka sa opisina, 365 documents na yun. Gugulat ka. Ba't parang nawala na yung records? Naubos yung record. Bakit? Kasi may susunod dito. After nyo i-distribute, ma-use yung document, ano susunod? Storage and retention. And sinort nyo na eh. Diba sinort nyo na? From 100, 50, disposable. 50, retention. Right? Disposable, retention. Okay. So, anong ibig sabihin na? Pag disposable, saan mapupunta? Kanina mapupunta yung records? Pag disposable. Doon sa operation. Pag disposable, saan mapupunta yung records?
in-endorse muna sa HIMSS. Sa HIMSS! Sa HIMSS! Oo, endorse mo sa HIMSS. Anong sasabihin ng HIMSS? Anong sinasabi ng HIMSS? Ayaw, hindi sa Sabi niyo, hindi! Grabe yan. Patient record. Alam mo, yun yung totoo doon. Bakit? Kasi hindi pa tayo nagkaroon ng meeting sa Army kung kanino ang Central Depository. Kaya si magsasabi, hindi wala naman sinabi na kami yun eh. Hindi na puno yung HIMSS. Hindi. In fairness sa POP-CRD, sa ano nga ba? POS. In fairness sa POS, si POS naman kasi din, yun ang alam niya, kasi yun yung dati. Pero hindi nyo in-establish kasi dito yung process. Saan nga ba talaga siya i-deposit? Kasi one can argue, saan ba dapat nag-i-store ng mga kung ano-ano? Kasi sila sir yung may stories, idinadagdag na lang dito. Pero magreklamo nga sila eh. Yun ang Kasi, identified. as far as they're concerned, anong sinasabi nyo? Active files lang kami. Hindi kami pwede sa mga disposable items or archiving. O ito, bibigyan ko kayo ngayon ng grand plan. Grand plan. Pwede nyo ngayon i-argue, dapat mag-designate ng Central Depository for disposable and archiving. Nag-designate na sir. Saan? Ang HIMSS, doon sa may lalit na hagdan. Pero ang nagmamanage ng sir, HIMSS. Hmm. Pero during Mancom sir, dinasignate na po yung CEO. Pero meron akong ano sa inyo, meron akong not really a recommendation, pero I could argue na kung gusto ninyo i-negotiate nyo na si records officer instead of HIMSS ang dapat nagmamanage nun. Assisted by records custodian. Kasi by PNPMC, pag binalikan nyo yung PNPMC, nakalagay at nakadesignate na kung sino dapat. Bawat opisina, merong records officer at merong records custodian. POS, dapat meron kayo. Radiology, dapat meron kayo. Kahit na in addition pa yun. Sabihin sir, dagdag trabaho na naman yan. Hindi. Mas maganda na meron. Kung ikaw ang nag-designate, huwag mong isipin na dagdag trabaho sa iyo yun. Sa umpisa lang dagdag trabaho, pero I will say it now that records officers and records custodian will hold a great value kapag dating ng panahon. Hindi ngayon, pagdating ng panahon. Lalo na kapag ka naging systematic na ang records management sa PNP-GS. It holds great power. Baka hindi nyo alam. Hindi ka pwedeng basta-basta kumuha ng records. Kakasuhan kita. And knowledge is power. Andakin mo, ikaw lang ang may susi para sa lahat ng records. At walang sino man sa inyo ang pwedeng makialam sa records. Pag nakialam kayo, kakasuhan mo kayo. At nandyan ang Republic Act 9470 at PNPMC 2020 001. Yan ang bala nyo. Napakabigat niyan. Sabihin nyo tagalabas, sir, pwede ba akong mangingi ng record ni Lieutenant Colonel Sab? Ay, paalam ko muna kay records officer. Kung sabihin kong hindi, wala kayong magagawa. Very valuable ang records officer. Ngayon, wala pa. Sorry ha. Sorry to tell you, pero wala pang ganun ka-fit na ano. Pero pag nakita niyo yung value ng records officer, ganyan siya ka-fit. Walang sino man pwedeng makialam ng records pag walang nagpapaalam. Kunyari may nakialam, kasuhan kita. Kasuhan kita. Okay, subukan mo. Kakasuhan kita. Tapos lahat ng records, hindi gagalaw yan hanggat wala ko sinasabi. Mabigat yun. Kasi isa sa pinaka-valuable na officer. Akala kasi nung iba, ang resource, tao, equipment, ano pa isa? Pera. Yan yung resources eh. Hindi nyo alam, ang information is also one resource. Ito, kahit wala ito, valuable to.
Alam niyo ba, mag-try kayong mag-search sa internet, yung mga malalaki ang sweldo sa labas, sa mga private institution, yung mga information. Isa yan. Gusto nyo malaki-laki ang sweldo nyo, yung terrain. May mga information officers, records officers, pero dito kasi sa atin, wala eh. Wala lang. Encoder lang yan. Records officer, wala yun. Added lang yan. Pero, pagpalagay ka dyan, ikaw, sir, pwede ba ako nangalagay mo dyan? Para mag-clock yung yung number of hours mo dun. Kaya pag lumabas ka, valuable na. Sir, I was the records officer of PNPJs for 10 years. Talaga? Malaking bagay yun. Akala nyo maliit na bagay yun. Pagdating sa labas, malaking bagay yun. Pag-aagawang kayo ng mga private institution. Kasi malaking bagay yung records officer. Lalo na kung meron kang napakita, this is our records management system. No? Hindi basta-basta ma-access ng records yan. Malaking bagay yun. Malaking bayad dyan. Database admin. Yes. Try nyo kasi. Pag wala kayong ginagawa, punta kayo sa internet. Maghanap kayo ng trabaho. Kunyari nag-apply kayo ng trabaho. Try nyo sa ibang bansa, lalo yung mga first world countries, developed countries, kasi doon malalaking bagay. Yan ang malalaki ang bayan. Yung mga encoder, yung mga blue collar job, pwede na yung teka-teka na sweldo. Pero yung mga ganyan, elite yan. Sir, sabi, sir, puro permanent record ito eh. Huwag kayong mag-alala. Kasi yung i-archive nyo, pwede natin yung i-request sa NAP. Bakit? Kaya nga ang tawag sa kanila, National Archive of the Philippines. Diba? Temporary records, permanent records. Sabi ko sa inyo, mauubos ang records nyo. Ang maiiwan na lang dyan, yung retained documents. Yung mga nandun sa RDS nyo. Kasi retained eh. O hindi pa pwede dispose, hindi pwede i-archive. Okay, wala tayong nandun dyan. Andyan talaga siya. Pero, lahat ng for archiving, imagine nyo ha, kung nagpa-archive kayo sa National Archives of the Philippines, 100 years from now, huwag lang saan gumuho yung mundo. Okay? Buhay pa yun. Kaya nga, di ba, may mga documents pa ng Spanish colonial period sa National Archives. 100 years from now, yung mga ascendants, mga descendants nyo, sino ba itong si Lieutenant Colonel Salvacion? Kilala ko yan! Bakit? Punta tayo National Archives. Makikita, tatype doon. Police Lieutenant Colonel Salvacion, lalabas pangalan mo. Pero kung hindi nyo ginawa yun, hindi kayo nag-archiving, basta sino ba si Lieutenant Estalilia? Walang makita sa record. Wala kang permanent record, 100 years from now. Kaya kung trinahin kong hanapin yung record ng lolo ko, sa PC pa ako pupunta. Ang tanong, buhay pa ba yung records ng lolo ko? Kasi PC lolo ko eh. SPO4 siya dun eh. Master Sergeant. Ang tanong ko pa nga yung great-great-grandfather ko ba? Baka naman, siya, nasa, sa mga, sa Spanish, pulis na, Guardia Civil, baka Guardia Civil kalululolohan ko. Pero may record nun. Hindi ko alam eh. Bakit? Baka hindi sila marunong ng ISO standard. Hindi sila marunong ng records management. Kung kayo gusto nyo mapunta doon sa records, umpisahan nyo na. Ikaw ang records officer. Lalagay ko yung pangalan ko doon. Para 100 years from now, andyan pa. Alam nyo ba, namamatay tayo 2 beses lang. 2 beses tayo namamatay. Ang unang pagkakamatay natin ay pag namatay ka, physically. Pangalawang beses ka namamatay ay kapag nakalimutan ka na ng sangkatauhan. Kaya si Rizal, hindi mamamatay yun. Si mama ko. Hindi mamamatay si Rizal. Bakit? Kasi I'm pretty sure 100 years from now, pinag-aaralan pa si Rizal. Samantalang tayo, we will now be disappears. We will disappear in the... Wala na tayo. Wala na si Magila Salvacion 100 years from now. Kung wala permanent records. Okay? Okay. So, the records will be created, yung sinabi ninyo, 7.5 point
2. And then, sunod? Ano yung sunod na? Format. Formatting, controlling. Ano ibig sabihin ng formatting and controlling? Ano nakalagay dyan? At tutuloy na tayo sa 7.5, sir. Sige. Control of documented information. So, ibig sabihin, tinokontrol mo rin yung documents mo, yung documented information. Hindi ka pwedeng release ng release. Dalawang batas na yan, ha? Dalawang batas na yung may pakialam dyan. Ano yung isang batas? Kung meron kang Republic Act 9470 at meron tayong PNPMC 2022-001, ano pa isa? Data Privacy Act. Kaso na naman yun. Basa-basa pag sabay time, ha? Kaya kadalasan, pag ikaw ang ginawang records officer, ang ginagawa ng iba, ginagawa ka na rin Data Privacy Officer. O did you know, malaki din ang bayad ng Data Privacy Officer. At did you know, hindi ka pwedeng basta-basta ilagay at reassign kapag ikaw ang na-designate na Data Privacy Officer. Alam niyo ba yun? Hindi. Ngayon, alam niyo na. Taas ang posisyon niyan. Check din kayo sa internet, ha? Check din kayo doon. Imaginin mo, pinabayaran ka as records officer, pinabayaran ka pa as Data Privacy Officer. Malaking bayad yun. Dalawang item yun. Ha? Dalawang item yun. Malaki-laking bayad. Meron namang isa, yung freedom of information. Iba na naman posisyon yun. Pero pare-pareho lang ang tao. Malaking bayad yun. Pero kung bayaran, pare-pareho yun. Alright, ano pa? Next! It is available and suitable for use where and when it is needed. It is, keyword, available, suitable, Where and when it is needed. when and where it is needed. Kaya tingnan nyo, pag kayo ang nag-audit, anong usual na tanong? Anong usual na tanong natin? It is available when it is needed. So pagka pumunta ka doon sa opisina, ino-audit mo siya para malaman mo kung may violation sa 7.5.3, anong usual tanong? Anong interview question ninyo? Punta nyo doon. Kunyari, ako yun. Ako yung nandun sa opisina. Anong tanong mo sa akin? Nasaan po yung mga records? Records? Sir, nandun po sa cabinet. Kailan po ginagamit? Kailan ginagamit? Pag kailangan po. Ano na next question? Para sa... 3. Ikaw auditor. Para sa... Record? Yes. Para sa amin. Pagka may memo. Kailan last na update? Records. Pagka meron kaming meeting code, ano na-update siya. More relevant question, please. Ha? Storage, ayun yung cabinet ito. Ganito po yung cabinet namin. Ayun. Sino nakaka-access mo? Sino po naka-access? Kami. Ako. Tapos, sino yung may susi. In relation dun sa, sa Senado. When it is available. Anong tanong dun? Anong relevant na question? So, paano yung natatrack yung mga previous clients mo? Anong ibig sabihin sir? Pwede sir, di ba? So, meron po ba kayong logbook ng... Logbook? Meron sir. Teka sir. Check, bro. Asan mo yung logbook natin? Asan doon? Asan mo nilagay yung logbook? Sa pangatlong layer. Ano na yun? Meron na akong violation? Anong violation doon? Yung... Ano sir? Anong non-conformity or kaya opportunities for improvement? Control improvement dapat readily available yung logbook. Yeah, pero sinabi mo logbook. Anong logbook, di ba? Dapat mag-specify kayo ng logbook. So, ang general question mo muna, ang entry, magpasok mo, ma'am, sir, meron po ba kayo, saan niyo po in-store yung
Yun yung records. So, ayan po, cabinet. Ang susunod na dapat na general question mo muna. Documented or kung naka-logbook yung Meron pong logbook yan. Pero ano yung mas general question mo muna? May cabinet. Ang tanong mo muna dapat doon ay anong laman niyang cabinet? Anong laman yan? Kasi ganito po yan, no? Yung mga records namin dyan, andyan po yung 201 file, andyan po yung training records namin. Ano susunod na tanong? General question, then papasok ka na ngayon sa specific question. Sample, specific question. Kung ano po yung mga details na nandun sa lab? Specifically sa tulong ka. Diba ang sinabi ko, andyan po yung 201 file, andyan po yung training records. Specific pa doon, bababa ka doon. Updated po ba yan to 1 time? Ano po updated yun? Yung 201. Ano po updated yun? Pero give a specific question. Para malaman mo agad kung meron violation doon sa 7.5.3 in relation doon. Ang tanong mo doon ay, can you give me random sampling? Paano yun? Paano matatanungin yun? Pwede ba makita yung TO1 para specific na tao na kailangan mo nila? Para yun na yung ano, or kuha ka ng isa. Yes. Bigyan mo nga ako ng 5 tuon. Sa letter A, letter C, at letter Z, at letter D, at letter M. Isa lang, tig-isa. Random sampling tawag doon. Right? So, nag-specific ka na. Eto na. Kumuha sila. Binigay sa'yo. Na-access ba nila ng mabilis? Or, pag-access nila ngayon, kasi susi. Kasi susi dito. Ay, naku, wala yung susi. Bakit wala yung susi? Kasi nakalihim si Sir Salvador. Opportunities offer for improvement or NCU. Bakit? Bakit mo siya i-NC? Kasi nga nakasaad doon na it is available when it is needed. Diba? Kailangan ko as auditor, paano kung kliyente naghahanap? Merong na-receive. Subpoena ducis tecum. Deadline today at 12 o'clock. Anong oras na? 12:10. 12:10 na. Titigil na tayo. Okay. So, kung ngayon kailangan ng korte, kailangan deliver nyo ngayon. Late na eh. Ay, wala yung susi. Ano yun? Masahin. Oh, di ba? Nanira ka pa. May dalawa ka ng kaso ngayon. Destruction of public property. Okay? So, okay, i-end na natin ngayon. Bakit po hindi diniscuss lahat? Kasi sabi ko nga sa inyo, panoorin nyo kasi nandun na lahat. I highly encourage each and every one of you to watch yung YouTube kasi nandun na ang explanation. I don't have to go through lahat ng yan kasi maubos yung oras natin kasi sinabi ko na lahat doon. And nandun na, dinescribe ko na rin yung mga information specifically na kailangan ninyong matutunan. Alright? Sige. Next week, we'll now focus on what is coercion and corrective action method. Again, a reminder. Kung natapos nyo na yung YouTube, itry nyo rin magsagot dun sa pre-test. Hindi ko pa muna i-close yun. Subukan yung sagutan nyo. I highly encourage you na give it time kasi hindi nyo matututunan ito ng isang upuan. Kahit makinig kayo sa akin dito, after 3 months, mawawala yan. Kung hindi kayo mag-aaral on your own.
parang exercise. Kung ngayon maglalakad lang kayo, bukas lakad ulit. After 1 week, tumakbo ka. After 2 weeks, mag-sprint ka na. Pero kung ngayon mag-sprint ka na, ay mababalian ka ng paa. Tulad kayo, mahirapan talaga kayo kung ngayon kayo tatakbo agad. Ay masakit yung katawan nyo bukas. Pero kung ngayon maglalakad ka na, dahan-dahan lang, pautay-utay lang, 15 minutes lang. Dahil mo wala sa akin, 10 minutes. Alam mo, ginagawa ko nung araw ay pag ako ay nagda-drive mula sa NCRPO kapag pauwi nun, kaya ko na naging master ko. Actually, hindi ko naman na-master eh. Marami pa rin ako hindi alam. Kaya ko siya, mas may edge ako sa inyo. Mas marami akong alam sa inyo. Kasi nga, pag nag-travel ako nun mula sa NCRPO, pauwi ng bahay, 1 hanggang 2 oras ang ang biyahe ko. So, ano ginagawa ko? Punta ko YouTube, type ko records management, lumalabas yung mga seminar doon, mga webinar. Every time, imagine mo yun, 5 days a week, yung biyahe ko. O di sa loob ng 1 linggo, meron akong 5 hours na seminar. Kung imagine mo yung accumulated knowledge, bukas, iba na naman. Susunod na Indian, American, European, abay, lahat na narinig ko na yung mga webinar na yun. Pero pang mga mabibilis na seminar, yung mga maikli, pa 5 minutes, 10 minutes. Eh talaga namang mamamaster ko siya. Pero kung kayo, wala kayo, I highly encourage you to begin. The difference is, nung ako nagsisimula sa records management, wala talagang specific for police. Wala for PNP. Wala for PNP Health Service. Pero ako na nagsasabi sa inyo ngayon ginawan ko na yun for you. Ito, specifically, kung ikaw ay health service personnel, para sa iyo yung video na to. Para sa iyo yung webinar na to. Sir, may certificate? Wala. Pero I tell you, yung accumulated knowledge na nandun, specifically for health service, walang makakatalo doon. Kasi siya lang ang nag-iisa lang siya sa lahat ng nasa internet. Kahit mag-scour nyo yung internet, walang magsasabi sa inyo ng ganung klase webinar. Siya pa lang on its own. Specific siya. Records management, pati documented information. Specific yung training na yun for health service personnel. Ginawa ko talaga yung video na yun. Not for me, kasi ako, palis na ako, so what? Ano ngayon sa akin, kung anong magagawa? Wala, tapos na eh. Palis na ako. So, eto, hindi na para sa akin ito, para to sa inyo. Ano ngayon sa akin, kung matuto ka o hindi? Wala akong pakialam. Andiyan na siya eh, binigay ko na yan. Andiyan na sa internet. It's freely access sa internet. Ngayon, kung ayaw mo, wala namang sapilitan. Sa iyo yun eh. Wala, hindi ko kayo pipilitin. But, sabi ko nga, kung mag-uumpisa ka ngayon, next year, mas marunong ka na. You'll never be the same. Pero kung wala ngayon, hanggang next year, wala kang gagawin, next year, you'll be the same. You're still who you are. Kaya hanggang dyan ka na lang. Okay? Sige. See you next week and we'll start with what is, ito mas mabigat na to ha. Kung nabibigatan kayo sa mga umpisa, mas bibigat na tayo kasi nandito tayo dun sa mga nitty-gritty ng pagiging auditor. Yung mga nandun sa pagiging auditor ninyo, at ito na yung hahanapin ninyo sa mga inaudit ninyo. At ito na yung ini-issue ninyo. So nag-umpisa tayo dun sa audit process kasi yun yung inumpisahan natin at yun kayo magbe-base. And then, yung flowchart. And then, yung 8 ways. And then, yung documented information. Yan kasi yung basic na hahanapin ninyo. Pag nakita nyo na siya, may NC, may OFI, ito na yung i-issue ninyo si CAR. Alright? Sige, bibigat na tayo ng pabigat. So, thank you. And see you next week. Ay, nga pala. Bibigay sa hints. Sa next pala, Yan yung pinaka ni Mama May sa sa October, simula na yung laban natin. Ang sabi kasi,